na igagalang ng Philippine National Police o PNP ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na huwag tanggapin ang bagong security personnel mula sa kanila. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, prerogative ng pangalawang Pangulo na tanggihan ang nasa 25 PNP personnel na inilaan para magsilbing security escort nito. Sinabi ni Brigadier General Fajardo na ibabalik na lamang sa kanilang mother unit ang mga PNP personnel at maaaring mabigyan ng bagong assignment. Ipinaubaya na ng PNP sa Presidential Security Command o PSC kung papayagan nila ang nais ng pangalawang Pangulo na kumuha ng private security. Ikinalungkot naman ng PNP ang sinabi ni VP Duterte na wala siyang tiwala sa PNP at AFP. Pero giniit ni Fajardo na nananatili silang nakapokus sa kanilang mandato at isa dito ang magbigay seguridad sa kanilang mga protectees. Pagka nagbigay po tayo ng PSP sa ating mga protectees po, sisiguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang prinsipal. That protecting our nation's top leaders is not just our duty. It is our steadfast commitment. Duty and commitment. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa pagsiguro sa kaligtasan ng matataas na opisyal sa ating bansa. Kabilang na dito ang Vice Presidente. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Nag-ugat ang pahayag ng AFP sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na plano nitong kumuha na lang ng private security kung sakaling tuluyang palitan ng mga security personnel na nakatalaga sa kanya. Hindi na kami tatanggap. Well, ako. Hindi na ako tatanggap ng replacement. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. At kung wala mang maiwan, dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will see security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Hindi man direktang sinagot ang naging pahayag ng Vice Presidente, tiniyak naman ng AFP na may sapat silang mga tauhan na idinidetail sa pangalawang Pangulo. Rest assured that the AFP will always ensure the safety and the dignity of the President, the Vice President, and other dignitaries, and we will make sure that their security is uncompromised. Our mission is clear and our resolve is unwavering. Our leaders' security is our top priority. Sa kabila ng mga ingay sa politika sa ating bansa, tiniyak ng sandataang lakas na mananatili silang tahimik, non-partisan subalit laging nakahandang ipagtanggol ang mga mamamayan sa bansa. The AFP is committed to defending the sovereignty of our country. We stand not on the left nor on the right. We stand for the Filipino people. Sa ngayon ay hindi pa pinapalitan ang mga miyembro ng DTSPG na iniimbestigahan dahil sa pagkakadawit sa pag-disburse umano ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. PNP at AFP na ibubuwis nila ang kanilang buhay para sa pagkaligtasan ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Yan nga ay matapos ang pahayag ng pangalawang Pangulo na wala na siyang tiwala sa ibibigay na security sa kanya. I do not feel secure. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mang maiwan, dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Matapos ang mga pahayag na ito ni VP Sara Duterte kahapon, kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na mayroon niyang sulat ang vice kay AFP Chief of Staff
General Romeo Bronner, pero hindi pa raw niya ito nakikita at wala pang direktang sinabi si General Bronner tungkol dito. Gayunpaman, giit ng AFP na hindi nila iniwan at iiwan ang BP. So yung mga tropa po natin na nandyan sa Presidential Security Command, they have undergone the necessary training in order to perform their mandate to the letter of protecting the highest leaders of the land, no, from harm and embarrassment. So hindi po kami magdi-detail ng hindi po walang kakayanan na gampanan po ang ganyang misyon. May pagtitiyak din ng PNP na hininga ng tulong ng AFP para sa 25 personnel na isasama sa BP-SPG. That's sad to hear na hindi po tayo pinagtitiwalaan, but we want to assure our Vice President and those individuals engaging the services po ng ating PSP. Like I said earlier, we want to focus on our mandate, and one of our mandate is to provide security doon po sa ating mga protectees. At yun ang ikukumit natin sa kanila na kapag nagbigay po tayo ng PSP sa ating mga protectees po, sisiguraduhin po natin na ibubuhis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang prinsipal. Dagdag ng PNP spokesperson, pinapayagan ng batas ang pagkuha ng mga private detective agency ng civilian at elected government officials. Pero mandato pa rin ng Presidential Security Command na isang unit ng AFP ang mag-provide ng seguridad ng Vice Presidente at kanyang pamilya. Alam mo, Pinky, sabi pa sa atin ng AFP, kahit daw igiit ni BP Sara na ayaw na niya doon sa ipapalit na mga tao para sa kanyang BP-SPC, igigiit pa rin daw na patuloy ng AFP na mandato nila ang magprotekta sa kanya. Pinky? So, Francis, kukumpirmahin ko lang, pwedeng mag-hire ng private security ang isang opisyal ng bansa? Alam mo, Pinky, tinanong natin yan kanina sa press conference dito sa PNP, at sinabi nga sa atin na tagapagsalita ng PNP na oo, pinapayagan yan, lalo na kung may nakikita ang opisyal na banta sa kanyang buhay. Pero ito, Pinky, ay bilang augmentation o dagdag lamang sa security na inilalatag ng gobyerno ng pamahalaan para sa opisyal na ito, Pinky. Pero meron na bang petsa kung kailan i-recall yung kasalukuyang security detail ni VP Sara? Alam mo, Pinky, sabi sa atin ng AFP ay patuloy pa rin itong patuloy pa nilang inaantabayanan itong paglabas nga nitong recall papers. So hanggang sa ngayon ay wala pang petsa kung kailan marirecall ang mga tauhan sa BP-SPC. Pero yung composition nito, Francis, ay mula sa AFP at PNP. Pero yung dalawang yon ay under ng PSC. Tama, Pinky, at sabi nga sa atin ng AFP, itong security detail ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo ay isang unit ng AFP. Kaya patuloy pa rin daw na tutuloy pa rin itong kanilang mandato na pagbabantay sa seguridad ng Vice President. Maraming salamat, Francis Folden, live mula sa Quezon City. Itindi na nga po ang mga kaganapan sa politika sa Pinas. At maging dito po sa ibang bansa, ay meron na din pong mga balita na nakakaabot dito about po sa mga kaganapan sa politics sa kasalukuyan sa ating bansa. So, kahit po kami na nasa ibang bansa, is nakatutok din po sa mga namamahala, lalo na sa mga matataas sa ating mga politiko sa ating sariling bansa. So, sana maayos na ito at sana hindi na lumala. Let's pray all together. Lahat tayong mga Pilipino nasa Pilipinas at maging dito sa ibang bansa.